linggo-linggong pasakit po sa mga mahihirap na mga Pilipino, sa mga ordinaryong mamamayan, issue ng pagtaas ng produktong petrolyo. Linggo-linggo po ito, Attorney Bondoc. Sakaling kayo po'y palarin, ano ang pwede niyo magawa sa Senado para masigurado natin na makokontrol o mapapababa po ang presyo ng produktong petrolyo? Una sa lahat, alam naman po natin lahat dito na napaka-masalimuot na problema niyan. Walang simpleng solusyon dyan. Kasi po, hindi po tulad ng bigas na pwede tayo magtanim. Ang oil, hindi naman naririto sa Pilipinas, except nasa Spratly, sa Reed Bank. Kaya nga dapat pinaglalaban natin yun no? Pero hindi naman natin kaya mag-produce ng sariling oil. So yung dependence natin sa oil, wala talaga tayong magawa. Magkaroon lang storm sa Libya, 'di ba? Magti-triple yung presyo ng langis, 'di ba? Yan ang tingin kong kailangan ng una ng government subsidy. Yan ang kailangan tulungan kasi wala tayong ibang solusyon dyan. Hindi tayo pwede magtanim ng langis. Wala namang ganun Pwedeng gawin nating solusyon, tanggalin ang value-added tax at saka excise tax sa langis para makinabang naman yung mga motorista, yung mga tayo, mga mahirap. Alam nyo, yung topic lagi dyan sa taxes, sa pagpababa ng buwis, lalo na sa VAT na talagang it's hindi naman progressive yan, regressive yan Kasi lahat tayo pantay-pantay ang singil sa atin Mayaman bumili, mahirap bumili, parehong binayaran mong buwis. Regressive, 'di ba? That applies to all. Dapat naman talaga ibaba. We are the highest paying tax rate. We have the highest tax rate sa buong Asia So totoo, solusyon yan. Pero gusto niyo ng real talk di ba? Dapat totoo tayo dito. Kasi dapat totoo. Kahit po ibaba niyo yan. Mabigat pa rin ang presyo ng langis kasi may kumukontrol talaga niyan. May mga may mga grupo ng may mga external factors ang sinasabi ninyo. May kartel pa yata. Yun na nga, ayoko sanang sabihin mahirap, ayoko pang mamatay. 49 pa lang ako Dapat totoo tayo dito. pero totoo tayo, 'di ba? Pero that said, wag na nating isipin yung hindi natin makokontrol. Sa ibang bansa siguro makikitungo na lang tayo, makikipag-treaty tayo kung ano man. Pero dito po, tama, magbaba tayo ng buwis, number 1. Number 2, siguro magtulungan na ng gobyerno. Yan ang dapat inaayudahan. Yan na lang yung tulungan ng gobyerno. Imbis na yung namimigay lang tayo ng kung ano-ano, di tulungan natin yung pasakit ng presyo ng langis. Direktang ayuda yun. Ang ayuda na gusto nyo sa mga motorista, yung mga nasa transport sector. Hindi kasi transport sector ang sinasabi natin. Lahat tayo gumagamit ng langis Lahat tayo So siguro medyo kahit artificially muna, stopgap measure muna, artificially ibaba lang ng konti kasi yan yung hindi natin kontrolado. Yung sinasabi niyong direktang ayuda na hindi dadaan sa politiko. Na hindi dadaan sa politiko. So in short, parang OPSF at Yes. ang gusto nyo. Opo, stabilization, stabilization fund. Yan.